Ate Mona, tawag ni Addison sa kasambahay na matsyempohan niya pagkatapos silang kumain. Nagkukuskus na ito ng mukha galing sa banyo. Yes, yes, yo! Kuwelang sagot nito. Ate Mona, yung nakita mo kanina. Umpisa niya pero di naman niya alam kung paano idudugtong doon. Di nagsalita si Mona at nakatitig lang sa kanya na latang naghihintay pa na iba pa niyang sasabihin. Kanina pa siya hinila ng sistema niya na magpaliwanag dito tungkol sa nakita nito. She doesn't owe Mona an explanation but she feels that she has to. Ayaw kasi niyang isipin ito na naglalandi siya kasi wala naman siyang ginagawa. Hindi ako yon. Ang ibig kong sabihin, bigla na lang yung ginawa ni Sir Dusk habang nagsasalita ako. You're so pretty, that's why he likes to kiss you. You know, our darling senyorito is not into woman. This is not a chismis but it's truth. Doon sa Maynila, only Valentina went in and out of his room and no more other woman. He's busy with playing sugal. That's his life. And woman comes to him right away. He's not the one who comes to them. Yun si Ma'am Rihanna, siyang kasama dito ni Darling Senyorito. Tapos dumarating na lang siya parati dito, uninvited. Take note, uninvited. Nag-ekis pa ito sa ere. If Senyorito is kissing you to the bones, maybe he is more into you. Sus ko, maniwala ka sa akin, wala yung interes sa babae. Kaya magpapamisa ko kapag tinamaan na yun ng lintik. It's okay to me what I saw. Kahit papano naman alam ko ang kilos mo, kaya I know you're telling the truth. No harm done to my feels. He is just my darling senyorito to my mouth. Ngumiti ito sa kanya kaya tumango siya. Nahiya kasi ako, Ate Mona eh. Ayokong isipin mo na nakikita na nga lang ako, may kalandian pa akong ginagawa. Senyorito is the one making landi to your beauty. You go upstairs and take a sleep now. We're still tired of the machine gun last night. Sinong magbubukas sa kanila? Takang tanong niya rito. May kamay naman sila. Sila na lang. Anito kaya't halos matawa siya dahil tumalikod na ito at parang natutulog na rin. Siya tumingin na muna sa main door. Magbabasa-basa na muna siya sa itaas. Total naman, hindi pa siya antok. Maghihintay siya ng kaunti para makabayad naman siya ng utang na loob. Ipagbubukas na ng pinto si Dusk tapos social distancing na sila ulit. Naalimpungatan si Addison. Agad hinanap ng mga mata ang kanyang smartphone para tingnan ng oras. 11:30 na mahigit. May mga chat sa kanyang account ni Kit at binasa niya sa notification panel. Parang bumabanat na naman sa kanyang lalaki at inaalok siya na yun na lang ang magbabantay sa kanya. Ibig nun bang sabihin dapat siyang umalis sa poder ni Dusk tapos sa makakasama niya rin isang bagong kakilala at lalaki pa? She decided not to click those messages and just put down her phone. Nakatulog na pala siya sa pagbabasa ng pocketbook habang naghihintay kay Dusk. Anong oras na pero hindi pa nila na-discuss ang tungkol sa mga pupuntahan nun na event o baka wala na yung balak pumunta sa kahit alinman sa mga yon. Baka sasama na lang yun kay Rihanna sa habang panahon. Sa kaisipang yon bumangon ang inis niya. Walang relasyon pero ang tagal na magkasama. Kinusot niya ang mga mata at tumingin sa pinto ng kwarto ng binata. Dumating na kaya ito? Baka naman masyado na siyang nag-iisip na masama, pero nasa loob na pala ito at nakahilata. Sa sofa na pala siya nakatulog. Si Fiago, nasa may puwitan niya nakapaikod. She decided to stand up. Tumingin siyang muli sa pinto ng kwarto ni Dusk at saka naglakad papunta roon. Kung ano bang nagtulak sa sistema niya na hawakan ng knob at subukan yun ipihit, pumihit yun kaya naman, dahan-dahan niyang itinulak. Tapos para siyang daga na iginlaw ang ulo para sumilip sa loob. May malamlam na ilaw ang loob. Pinahaba pa niya ang leeg para tanawin ng kama kung may tao ba. Pero iyon ay patag at parang di man lang nakusot. Ibig sabihin wala pang tao. Di pa siya dumarating? Bulong niya at saka hinila ang pinto papasara. Mas kilos normal na kaysa kanina. Dumating na. Sagot ng tao sa likuran niya kaya naman agad siyang napaatras sa po ang dibdib. Dusk was standing beside her, wearing only his boxers. Diyos ko, akala ko kung sino. Usal niya na hindi magkanda o gaga. Paano kikilos ng tama? What is it, sweetie? Tanong nito sa kanya. Sweetie? Ano si Rihanna? Tweety? Akala ko po wala pa po kayo. Kanina pa akong 9:00. Lumabas lang ako para kumuha ng kape. Bakit? You were sleeping when I arrived. Ayaw kitang gisingin kasi mukhang masarap ang tulog mo. Maganda yata nabasa mong SPG sa pocketbook.
Kaswal itong humigop ng kape. Ano? Wala po ako nabasa na SPG. Mariing tanggi niya pero ngumiti ito sa nguso ng mug. Let me see. Anito kaya halos pamulhan siya ng mukha. Tama na nga po yan. Formal niyang sabi para makaiwas sa kahihiyan. Kanina pa po ako naghihintay kasi marami po kayong imbitasyon. Hindi ko po alam alin ang paunlakan ninyo. Depressed na sabi niya rito pero humigop ulit to ng kape. Lahat. Anito sa kanya kaya't halos malaglag ang mga panga niya. Lahat po? Lahat. Tango nito sa kanya. Hindi niya po ba titingnan, iisa-isahin? Baka pa mamaya meron dun mga hindi ka nais-nais na kaganapan. Meron ba, Larissa? Saglit siyang nag-isip habang nakatingala sa kisame. Sa isip niya, daing niya pa ang decomputerized na listahan ng mga natanggap niya. Siguro nasa 7 yun. She looked at him again but he was staring at her. Tinago niyang pagnunok dahil sa titig nito. Wala naman po. Senior citizen, LGBT, mga engineers, environmentalist. Yan po, mga ganon. Tumango ito. Pupuntahan natin lahat. You really waited for me just to ask me about those invitations? Ngumisi ito sa kanya at para siyang naiilang na sobra. Opo, kasi ako po ang PA niyo, sagot niya. Obligasyon ko po na maging maayos to bilang bayad na rin ng utang na loob ko po sa inyo, kahit alam kong kulang na kulang pa rin. Masyado kang seryoso, Larissa. Hindi ako naniningil. You're not here to work. You're here to be safe and to heal. Humakbang ito at kung bakit naman umatras siya, kaya siya bumangga sa pader. Wala na siyang aatrasan ng humakbang pa ito. Daig pa niya ang gecko na kumapit sa pader, tapos ay pinilig niyang ulo, papaiwas, nang ilapit itong katawan sa kanya. Ngumiwi siya at pumikit. Narinig na naman niya ang malakas na pagtambol ng puso niya. Halos pigilin niyang paghinga at nararamdaman niya na may mainit na hininga ang dumadampi sa may ilong niya. Amoy bulok na chiko na amoy kape. She opened one of her eyes when nothing landed on her mouth. Kita niyang mukha ni Dusk, nakatitig lang sa kanya. Mapungay ang mga mata. Noong lang niya napansin ang pamumula ng mga pisngi nito at ng ilong. Lasing. Ganito ang itsura ng asawa ng Tia Elsie niya noon kapag nakainom ng gin bilog. Dangan nga lang alam niyang di mamarahing alak ang ininom ni Dusk. Iyon, halos sumasaw yon kahit walang tugtog dahil sa susuray-suray sa tabing kalsada. Si Dusk hindi naman tumatabingi. Maalamang kainuman nito si Rihanna tapos malamang nauwi sa kwarto ang dalawa. Saan pa ba? Tapos eto na naman to't nakaharang sa kanya. Mukhang may binabalak na naman na kung ano sa kanya. Tumaas ang sulok ng labi nito habang nakatingin sa mukha niya. Siya na may parang gusto nang pumasok sa loob ng pader para lang maitagong sarili. How old are you again? 21? He asked, knitting his brows. Bakit po? Nothing. You're just very young and small. Matutulog na po ako kasi baka po tatangkad pa ako. Pwede po bang makiraan? Ayusin ko pa po ang schedule ninyo. She opened her other eyes when he beckoned his hand. Umatras ang isang paa nito na para bang pinararaan siya. Kaya naman sinamantala ni Addison ang pagkakataon na makaraan siya. Agad siyang kumilos para umalis sa pagkakasandal sa pader. Baka isipin pa nito sumandal siya roon na parang itinapal na kalamay dahil naghihintay siyang magahasa. Magahasa? Sandali. Na magising siya kanina nakalilis ang bestida niya sa may putan. Nasilipan ba siya nito? Hindi ito tamang pagkakataon isipin pa niya yon. She has to move away from this man. Humakbang na siya papaalis pero bigla na lang nitong hinawakan ang braso niya. Saka siya binalik sa may pader. Sus ko! Tili ng utak niya pero bago pa man bumuka ang bibig niya, lumapat na ron ang mga labi ni Dusk. He immediately pressed his torso against her body pero may pakiramdam siya na iniiwasan itong masaling ang sugat niya. He immediately held her wrist and put her hands above her head. Ang iniisip niyang protesta na uwi sa kawalan ng lakas at pagkalito. His lips are moving seductively against her lips. At kahit na nakainom to, ito yata ang pinakamabangong bibig sa lahat. Hindi amoy suka ang bibig nito. Para ba namang nakahalik na siya ng lasing na sumuka? Hindi pa nga lang kaya naaalala nga niyang tiyuhin niya na lasenggo noon. Mabaho, basta. Ang isang ito napakabango. With one hand, Dusk held both of her wrists above her head. Saglit tong huminga, tiningnan siya habang siya naman parang maliki na dumidisplay ng mga kilikili. Noon siya nakaramdam ng pagkailang dahil sa exposed na kilikili niya.
Baka maasim. Huwag ka magkakamaling amuyin, papatayin kita. Bigla niyang nasambit sa halip na sabihin na pakawalan siya nito. Dusk didn't answer but claimed her lips again. Tila siya lalong nawala sa sarili at naging mas mapagpaubaya siya. Dalang-dala siya at di niya naiisip ang tama. Kanina nakakapag-isip pa siya na maayos, ngayon hindi na. Parang may kung anong hatak sa kanyang ginagawa ni Dusk, dahilan para mawala siya sa tamang huwisyo. His lips moved to her jaw and kissed her. To her dismay, she tilted her head to the side so he could kiss her even further, and he did. Ang kamay malayang pumupunta sa dibdib niya, sa ibabaw ng suot niyang puting damit, pero hindi ito nagtagal doon. Buwaba kaagad iyon sa may bewang niya, tapos ay sa hita, tsaka itinaas ang laylay ng suot niyang bestida. She tried protesting by grunting but he deepened the kiss. Ginamit na ni Dusk ang dila nito sa bibig niya, at para siyang tangang napapanganga, hanggang sa parang makuha niya ang galaw ng labi nito. Her body screaming for something she cannot even name. Para siyang mga female lead sa binabasang nobela. Ang pakiramdam tulad din sa mga yon kapag hinalikan ng mga bidang lalaki. Kapag kuhan tinaas ni Das ang isang hita niya tapos gumalaw to ng kaunti at bigla siyang napatigil nang maramdaman niyang hinawi lang nito ang underwear niya sa kabila. Her eyes widened when she felt a hard and strange thing rubbing against her feminine area. He was gliding it on the slit of her cunt. It's wet. Mura nito na parang nahibang din dahil napapikit pa. Inalikan siya nito sa may sentido. Paano ba sila nagpapantay? Sobrang laki nito. Padampi-dampi ang halik ni Dusk habang walang tigil na ikinukuskus ang sarili sa kanya. And he tried to push himself inside her but she winced. There was pain after a few attempts. Doon siya natauhan dahil sa kirot na nararamdaman. Naalala niya sa Rihanna na nakaganito rin kanina sa pader. Hindi niya malalaman kung itutulak niya ba ito o kakayaan niya dahil ang totoo, kahit masakit na sasarapan siya, tanga talaga siya. Pilit nang nilalabanan ni Addison ang sariling sistema. Iniiwas sa mukha kay Dusk at saka ito marahang itinulak pa palayo. Virgin pa po ako. Buong lakas ng loob na sabi niya rito. Para din tong natauhan bigla at natigil sa ginagawa. There was fear in her eyes this time. Nawala ang pagkadanang niya. Hindi po ako tulad ng sabi niyong mga kasama ko sa casino. Tagalinis po ako sa mga kwarto ng hotel at hindi po ako nagpapa-take out. Hindi umimik si Dusk. Nakatitig lang sa kanya. She looked down and she saw his manhood. It was still hard and she was shocked to see how big it was. Ang haba, ang taba, ang pogi. Ha? Napakurap siya sa pagkakatitig doon. Para yung may barnes sa dulo, makinang at basa. Agad siyang kumilos at inayos ang boxer nito. Tinago niya ang pagkalalaki ni Dusk. She swallowed again. Muntik na. Muntik na itong may paso sa kanya. Mabuti na lang at tatauhan siya. He was almost there. Almost. Hanggang ngayon ramdam pa rin ng binata ang pamamasa ng babae. The initial pain and the feeling of him entering her tightness. What was that, Addison? Tanong ni Addison sa sarili. Pinagtanggol niya ang sarili sa masasamang lalaki, pero kay Dusk wala siyang magawa. Nagpapaubaya siya at sa huli na lang siya nakapag-isip na maayos. Nababawi ang sarili sa mga ginagawa nito sa kanya. Pero effective ang ginawa niya. Mukhang takot to sa Virgin kaya't di na nakaimik at di na siya hinabol pa. Napatupad niya ang social distancing. Napatupad kahit medyo huli na rin naman. Ano pa bang magagawa niya? Nangyari na nga. Nang maisip niyang masakit ang kanyang pagkababae, kagad siyang tumayo at tiningnan ang underwear niya. It was white and she was afraid to see a red spot. It was very light but vivid. Diyos ko. Usal niyang di makapaniwala sa nakita. Hindi yon mens. Kakatapos lang niya isang linggong nakakalipas. Dahil yon sa ginawa ni Dusk. He was there. He was inside her. Muli niyang tiningnan at talagang mayroong dugo. Hanggang sa parang naramdaman niyang may nakatingin sa kanya. She looked at the door and Dusk was there. Di niya alam paano ayusin ang sarili. Nakalilis ang bestida niya at nakabukaka pa siya. Hoy! Bakit ka naninilip dyan? Gusto mo ba? Diyan ako manilip? Sagot nito kaya't lalo siyang nainis dahil doon. Nagdudugo. May dugo ako oh. Galit na sabi niya rito. Patingin? He closed the door and walked towards her but she started to get confused again.
lalapit na naman ito. Akala niya hindi na ito lalapit pa pero pumasok pa sa kwarto niya at nanilip pa sa kanya. Before she was able to move, Dusk was already in front of her, wrapping her waist. Let me check it. He glided his finger on it and almost shivered. Pagkatapos tiningnan nitong daliri nang itaas nito yon. Kahit siya'y napatingin. She didn't saw blood. She only saw his finger, glistening. Walang dugo. You're just wet. You're still aroused, Larissa. Napatikim siya nang wala sa panahon at nag-umpisa na namang malito. She was aroused, yes, but she has to think properly. Hindi rason ng arousal para pati utak maapektuhan ng sobra. You want me to? Tahasan na sabi ni Dusk sa kanya. Hindi. Agad niyang tanggi at marahantong tinulak muli sa dibdib, pero hinigpitan itong pagkakahawak sa bewang niya. Ang nakapagtataka, hindi pa rin ito nasasaling ang sugat niya. Maingat pa rin to ng sobra at di nakakalimot. Don't deny it. He whispered and it sent shivers down to her spine. Sinimulan siya ulit ni Dusk na halikan sa may tenga tapos ay sa may leeg. Daig pa niyang inaantok na naman dahil napapapikit siya. His hand moved inside the hem of her dress again and slid her panty to the side. Let me in, Larissa. He was gently biting her and nibbling her skin. Tinulak nitong isang hita niya tapos tinaan sa may pakanan ng kama. At wala siyang nagawang pagtutol dahil nahawakan agad ito sa kanya. Dusk moaned when he played with her feminine part. Dahil naman doon napapahawak siya rito at umiling siya nang tingalain ito, she was worried. Worried for the things she couldn't explain until his fingers moved down and teased her entrance. Napasingap siya at lalong mawak sa dibdib nito. You feel yourself soaking wet now? Yan ba ang ayaw? Anito sa kanya sa himig na nunukso dahil ngumingiti pa habang nakatitig sa mukha niya. Ibaba mo ang damit mo. I want to see you. I want your chest pressed against mine. Wala na. Tuluyan na siyang nadala dahil pikit mata siyang sumusunod sa utos nito. Her voice echoed around the room and she heard herself moaning sexily when his fingers went inside her core. Napailing siya at parang sasabog sa di pamilyar na pakiramdam na pinararamdaman nito sa kanya ngayon. She liked what he was doing to her body. It was so addicting and so fascinating. Nang tila magsawa ito sa pagsamyo sa dibdib niya, lumapit ito sa labi niya and she responded right away, setting aside all her inhibitions. 100% na siya ay dalang-dala nito dahil kapag sumasarang hita niya, kusa niyang ibinubuka. Kapag kwan ay tumigil din si Dusk sa paghalik sa kanya. He was now looking at her face and pulled his finger out. Di nagtagal iba nang dumikit sa sentro niya. It was that familiar heart thing she felt earlier. This will hurt so much. I am huge. Hindi na niya hawak ang sariling isip. Di na maitama ang mga desisyon niya. Parang inihanda na lang niya ang sarili sa gagawin nitong pag-angkin sa kanya hanggang sa maramdaman niya ang inisyal nitong galaw. Addison felt she was torn apart, but the pain was all gone now, and so as her tears. It felt so good. Parang napakaingat ni Dusk sa pag-angkin sa kanya. Nakatitig lamang ito sa mukha niya at wala na siyang nararamdamang hiya ng mga sandaling iyon. She was enjoying her first experience with this man, her crush, and she was quite proud. Napakatanga niya naman para maging proud. Walang dapat ika-proud pero yun talagang nararamdaman niya eh. Her body moved rhythmically with his body. She was even more satisfied. Paulit-ulit niya na ngayon sinasambit na ayaw na niya pero di naman siya tumitigil sa paggalaw kasabay ni Dusk. Her toes are now curling and her legs are getting tight. Bigla na lang hinawakan ni Dusk ang isa niyang dibdib at pilit na yumukod para abutin niya ng bibig. When Addison saw what he was doing to her hungrily, that was the time she reached her very first orgasm. And then she could also feel his manhood pulsating inside, against her throbbing core. Her knees are shaking. Nangihina siyang napayakap kay Dusk at napanguwi. Naroon na. Sumakit na ang sugat niya sa tagiliran at noon lamang niya napansin. Tagaktak ang pawis ni Dusk sa katawan at napagtanto niya. Naabot lang siya hanggang sa dibdib nito. Kaya paano nila napanatili ang ganong posisyon? Ano sila? David and Goliath?